anak na magsasaka si Princess at proud siya naging magulang ang mga ito. Mapagmahal ang kanyang magulang at napagtapos siya ng mga ito mula elementarya hanggang senior high. Malaki ang pangarap ng kanyang magulang para sa kanya dahil nag-iisa siyang prinsesa ng mga ito. Sa araw nga na iyon ay nalaman ni Princess na nakapasok siya sa isang sikat na university sa Cebu upang mag-aral ng libre sa kolehiyo. Nay! Tay! Masiglang tawag ni Princess sa mga ito habang papasok sa loob ng bahay. Oh anak! Ano ba yan? At mukha kang galing sa karera ang itsura mo. May nangyari ba? Tanong ng ginang sa kanya. Nay! Sa wakas, matutupad na ang pangarap ko. Nagtitili-tili pa si Princess sa sobrang tuwa. Nakakuha ko ng scholar, Nay. Sa wakas, makakapasok na ako sa pinapangarap kong university sa Cebu. Wika muli niya habang nakangiti. Nanlaki naman ang mga mata ng ginang at mabilis niyakap ang dalaga. Nasa ganoon silang posisyon nang dumating ang ama ni Princess galing sa labas. Anong mayroon? At nagyaya ka pa ng dalawang babaeng importante sa buhay ko. Nakangiting tanong nito. Mahal, nakakuha ng scholarship ang anak natin. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap niyang makapasok sa napakasikat na university sa Cebu. Naluluhang wika ng ginang. Talaga anak? I'm so proud of you, our princess. Hindi naman nakakapagtaka kung bakit nakakuha ka ng scholarship dahil sa angking talino mo. Sinamahan pa ng kagandahang nagmula sa nanay mo. Sagot ng ama ni Princess at niyakap sila pareho. Siyempre, nagmana rin ako sa inyo, Tay. Tama anak, nagmana ka sa amin ng tatay mo. Matalino, maganda, masipag at may pangarap. Kaya magtapos ka sa pag-aaral ha? Huwag mo na makipagrelasyon hanggat walang natatapos. Wika ng ginang na ikinailing ni Princess. Nay, kahit hindi niyo sabihin yan sa akin, wala pa sa isip ko ang makipagrelasyon. Ang bata ko pa para sa ganyang bagay. Tsaka, 19 years old pa lang po ako at pangarap kong makapagtapos bago pumasok sa ganyan. That's our princess. Nakangiting wika naman na mag-asawa. Lumipas ang isang linggo. Handa nang bumiyahe si Princess papunta sa Cebu kung saan siya mag-aaral. Anak, mag-iingat ka roon ha. Huwag masyadong pagkatiwala sa mga tao na sa paligid mo ha. Tandaan mo, laking Maynila ka. Samantalang laking Cebuano ang mga tao makakasalumuha mo roon. Tumawag ka kaagad kapag may problema ha. Mahabang paalala ng ginang sa dalaga. Huwag kayong mag-alala, Nay. Malaki na po ako. Hindi na ako bata. Hindi man ako kalakihan tignan pero mature na ako mag-isip. Small but terrible nga, ika nga. Biro ni Princess upang hindi na masyado mag-alala ang kanyang magulang. Alam ng dalaga na nag-aalala sa kanya ang dalawang matanda dahil sa kanyang itsurang panlabas. May kaliitan kasi ang magandang si Princess at para siyang isang bata kung tingnan. Kahit na anak, basta mag-iingat ka palagi roon ha. At wala pa naman kami ni tatay sa tabi mo. Nag-aalala ko ng sobra. Nay naman, paano tayo makakagawa ng mansyon natin kung ngayon pa lang parang ayaw mo na akong paalisin? Nalulungkot na saad ni Princess. Mahal ko, huwag ka nang malungkot. Kahit ako man ay nalulungkot na mawawalay ang prinsesa natin, pero ito ang pangarap natin sa kanya, di ba? Ang makapag-aral sa Marangyang University. At ito din ang pangarap ng anak natin. Kaya huwag ka na mag-alala. Hindi naman pababayaan ng Panginoon ang mabait at maganda nating anak. Sabat ng asawa ng ginang. Napatango na lamang ang ginang at hinalikan sa noo ang anak. Bye, Tay. Bye, Nay. Mag-iingat kayo palagi dito ha. I love you po. Pamamaalam ni Princess. Bye, anak. Mag-iingat ka rin doon ha. Palagi kang tumawag. Naluluhang wika na mag-asawa. Tumalikod na si Princess upang sumakay ng barko bago pa magbago ang kanyang isipan. Sa oras na iyon ay miss na niya ang dalawang matanda. Ngunit kailangan niyang lumaban dahil para din naman ito sa kanya at sa kanyang magulang. Nagtatapas po ako, Nay. Tay,
Paggagawan ko kayo ng magandang bahay at bibigyan ko kayo ng negosyo. Nang sa ganoon ay nasa bahay lamang kayo habang ini-enjoy ang inyong edad. 4 na taon. 4 na taon na lang at makakamit ko na ang pangarap ko. Buong biyahe ay nakatulog lamang si Princess hanggang sa ginising na lamang siya ng isang lalaki na kasombrero. Miss, nasa Cebu ka na. Baba na tayo. Naanipungatan naman si Princess at nilipot ang paningin. Nasa pantalan na nga sila at nagsibaba na rin ang ibang pasahero. Salamat. Napasarap pala ang tulog ko. Sure thing. Kaya mo ba ang latang yan? Bakit ang dami mo atang gamit? Ha? Oo, kaya ko to. Dito kasi ako mag-aaral kaya dinala ko na lahat ng gamit ko. Oh, okay. Kala ko pa naman naglayas ka. By the way, hindi ka ba naiinita sa suot mo? Face mask, jacket na may hood at pantalon? Para ka namang nasa malamig na lugar. Biro pa ng lalaki. Tumawa naman ng marahan si Princess at binitbit na ang ilang bag. Excuse me, mister. Ikaw nga dyan nakakap na para bang takot makilalang pagmumuka. Don't worry, dahil hindi ako interested sa mukha mo. Natigilan naman ang lalaki at hindi sumagot. Napansin ito ni Princess kaya kinausap niya ito. Uy, joke lang oh. Ito naman. Sige, salamat ulit sa pagising sa akin ah. Hindi pa rin sumagot ang lalaki at nauna pa itong maglakad pababa ng barko. Napairap na lamang si Princess at sumunod sa lalaki. Ang suplado? Biro lang naman yun eh. Bulong na lamang ni Princess at lumiko na ng daan. Hindi na niya nakita ang nakasombrero na lalaki at kinalimutan na rin niya ito. Agad naghanap ng tricycle si Princess upang magpahatid sa university. Naroon kasi ang kanyang dorm at libre hanggang sa makapagtapos siya. Ang swerte ko naman masyado. Nakapag-aral ako sa paaralan na pangarap ko. Libre pa ang tutuluyan ko, pati na ang tuition fee. Isang malaking thank you Lord talaga. Ngiting saad niya at huminga ng malalim. Welcome University of San Carlos, Cebu City! Sa isip pa niya at nilapitan ng ilang gwardya. Ngunit lumipas ang ilang minuto ay napansin ni Princess na parang walang balak ang mga gwardya na papasukin niya. Good morning po Mamang Guard. Baka po pwedeng pumasok? Narito po ang papers at ang ID ko. Tumingin muna ang lalaki kay Princess at tinanggap ang papel. Miss, pwede bang hubarin mo ang mask at itaas ang iyong hood? Hindi kita mamukhaan sa picture na ito eh. Parang layo. Wika ng gwardya na siyang ikinataas ng kilay ni Princess. Ngunit hindi na lamang umimik ang dalaga at dahan-dahan na inalis sa pagkakatali ang mahaba nitong buhok. Inalis na rin ang hood ng jacket, pati na rin ang mask na nakatabon sa mukha niya. At saka hinarap muli ang guard. At mukha pa yatang nakakita ng multo ang mga lalaki dahil nakatulala at namumula pa ang mukha nito. Kahit yung isang guard sa kabilang gate ay bigla ring natulala. Anong nangyayari sa mga to? Nakakunot toong tanong ni Princess sa kanyang isipan. Sir, pwede na po bang pumasok? Siguro naman kamukha ko na yung nasa ID ko, di ba? Bigla namang nahimasmasan ang mga ito at mabilis na tumabi. Oo naman ma'am, pasensya na ha. At di ko akalain na sobrang ganda mong papala kaysa dito sa ID mo. Para ka po kasing anghel, napakaamo na mukha nyo. Napakagandang dalaga ba? Papuri ng lalaki. Napangiti naman kaagad si Princess at yumuko. Ay, salamat po. Nagmana lang sa nanay at tatay ko po. Nakangiting wika niya, tsaka tuluyang nagpaalam at pumasok na sa loob ng university. Binalik muli ni Princess ang mask, hood at pagtali ng kanyang buhok. Habang naghahanap ng dorm, ay pansin niya ang ilang lumalakad na panay tingin sa kanya at naririnig pa ang mahihina nitong mga tawa. Anong nakakatawa? Pakiba nila sama ng outfit ko. So wala akong pera pambili ng magandang damit tulad ninyo, no? Di bale, maghahanap ako ng extra trabaho para mabili ko naman ang gusto ko na hindi nakaasa kina nanay at tatay.
Maswerte nga kayo dahil may mga magulang kayong mayayaman. Pero, maswerte ako dahil mahal na mahal ako ng magulang ko. Sa isip ni Princess at pinagpatuloy ang paglalakad. Hindi nagtagal ay nahanap na ni Princess ang pintuan ng dorm. Bubuksan na sana niya ito gamit ang susi nang bigla na lamang itong bumukas at pumungad sa kanya ang isang magandang babae. Hi! Ikaw pa makakasama ko sa dorm na ito? Nakangiting tanong nito kay Princess. Dahan-dahan naman tumango rito ang dalaga. I'm Leslie. Nice to meet you. Wika nito habang nakalahad ang kamay at nakangiti. Hi, I'm Princess. Nice to meet you too. Nakangiting sagot ni Princess sabay abot ng kamay na nakalahad. What a beautiful name! Saad ni Leslie habang nakangiti. O siya, tara na sa loob. Wika pa nito. Tinulungan sa pagbitbit ng ilang gamit si Princess. Napawaw pa si Princess sa pagkapasok sa loob. Akala niya talaga ay dorm lang kung tawagin ang matitirhan niya sa loob na 4 na taon. Ngunit matatawag na isang magandang bahay sa loob dahil kumpleto yun na sulok. May kusina, sala, terrace at 2 kwarto pa. My goodness, Leslie! Dorm ba talaga to? It feels like a dream! Palatak ni Princess at kinapa ang malambot na sofa sa sala. Tumawa naman ng malahan si Leslie at umupo. We deserve this dahil ang mahal ng bayad natin dito. This is not a simple school, you know. Hindi lahat nakakapasok dito. Unless mapera ka. O sige, magbihis ka na. Ayun lang. Ang totoo niyan ay isa lamang akong hamak na pobre Manila. Sinuwerte lang sa utak kaya nakakuha ng full scholarship. Libre itong dorm sa akin. Pati ang tuition fee. Kailangan ko lang i-maintain ang grades ko. Napasinghap naman ang babae. Tila ba hindi makapaniwala. Oh my! For real? I can't believe it! Kuya must be proud of me dahil hindi bad girl ang kasama ko. Alam mo bang, susunduin ako ni Kuya ngayon dahil babalik na kami na Maynila. Wala siyang tiwala sa akin dito dahil hindi niya kilala ang mga kasama ko. Good thing ikaw ang partner ko at alam kong isa kang mabuting roommate. Nagtatalon-talon pa sa tuwa ang dalaga at niyakap si Princess. Hindi naman maintindihan ni Princess ang tinuran ng babae, ngunit tumawa na lamang siya dahil kitang-kita niya kung gaano ito kasaya nang malamang siya ang kasama nito. Not bad. Hindi naman pala lahat ng mahiyaman ang papangit na ugali. Good girl itong kasama ko. Bulong ni Princess sa kanya sarili at agad nagbihis ng bagong damit. Madaldal na dalaga ang kasama ni Princess kaya natutuwa siya dito. Tinulungan pa siya ng dalaga upang mailagay sa tamang lalagyan ang kanyang mga gamit. Maya-maya pa ay napatigil sa pagsasalita si Leslie nang bigla may tumawag dito. You what? Kuya naman eh. I told you hindi ako uuwi sa atin. Bahala ka kuya. Manigas ka dyan sa labas ng dorm. Paano ka nakapasok dito? Napatigil naman si Princess at tinitignan ang bagong kakilala. Hindi pa man nakakasagot si Leslie at bigla na lamang may kumatok sa kanilang pinto at napasinghap na lamang itong pinatay ang tawag. Bagsak ang balikat ito na binuksan ang kwarto kung nasaan sila ni Princess. How did you enter this school? Hindi ka estudyante dito, mister. Stop now, young lady. Uuwi na tayo sa atin bago pa ako mainis sa'yo. Napasinghap naman si Princess dahil nakilala niya ang boses ng lalaki sa labas. Mabilis sa dumunga si Princess upang makita kung sino ang lalaki na kausap ni Leslie. Hi po kuya. I'm Princess, roommate po ni Leslie. May I know bakit kailangan ninyong iuwi ang bago kong kaibigan? Napatigil naman ang magkapatid, lalo na ang lalaki. Liam is my name. Kailangan kong iuwi ang kapatid ko dahil wala siyang kakilala dito na matino. I don't trust this place. Ouch naman yun. Galing rin ako Maynila at mabait po ako Kuya Liam. Can you trust us now? Napatigil muli ang lalaki at tinignan na mariin si Princess. Looks like we met somewhere, miss. Familiar ang boses mo. Ay, same Kuya Liam. Mukhang namit na rin kita dahil sa boses mo. Wait,
Ika nga! Same cap, same outfit. Mr. Suplado? Wait, what? Sinong tinawag mo suplado, princess? Kuya ko ba? Oh, no. Diyan ka naging tama, friend. I like you na. Natatawa pang wika ni Leslie. Napailing naman ang lalaki at tumingin mula paa hanggang ulo kay princess. Napansin ito ni Leslie, kaya ngumiti ito. Kuya Liam, mukhang machine ata yung mata mo sa roommate ko ha. Pwede ka na umalis dahil hindi ako sasama sa'yo. Fine. Mukhang mapagkakatiwalaan naman ng kaibigan mo. Miss Princess, sorry about sa kanina sa barko. Mukhang hindi maganda ang una natin pagkikita. Hindi pa naman nakakasagot ang dalaga ay pumagit na muli ang kapatid ni Liam. Barko? Nagbarko ka, kuya? How come? Bakit hindi ka nag-airplane? Hindi na nito natapos na sasabihin dahil binato na ito ng sombrero ng binata. Will you please shut up? You're getting to my nerves, young lady. Miss, ikaw nang bahala sa kapatid ko. Babalik ako dito kapag okay na lahat sa Maynila. Young lady, I'm watching on you. Umalis na kaagad si Liam at naiwan namang tulala ang dalawang babae. What was that? Did he just... Oh my... Tila hindi makapaniwala na wika ni Leslie. Samantalang si Princess naman ay nakatulala pa rin habang nakatingin sa pintuan kung saan lumabas ang gwapong lalaki. Oh my... Mukhang may crush na ata ako sa unang araw ko dito sa Cebu. Ang gwapo at ang cool niya. Wala sa sarili na saad ni Princess. Napatawa naman ng marahil si Leslie at tinapik sa balikat ang dalaga. I feel sorry for you, girl. He's not that cool at mukha siyang kabayo for me. Sa kwarto na muna ako dahil hindi pa rin ako nakaka-move on sa ginawa ng kabayo na yun sa akin. Tumango na lamang si Princess dahil tila dinuduyan pa rin siya sa oras na yun. Buong araw na iniisip ng dalaga ang lalaking nakakausap niya sa barko na siyang kapatid pala ng kanyang ka-roommate. Small world. Matulog na nga ako at maghahanap muna ako ng trabaho bukas bago mag-start ang klase. Di na muna ako kakain at mag-fasting muna ako sa buong araw. Saad ni Princess sa kanyang sarili. Mabilis lumipas ang oras. Magkasamang lumabas ng dorm ang dalawang dalaga at napadpad sila sa isang coffee shop malapit sa paaralan. Napangiti na lamang si Princess habang excited naman si Leslie at sabay pa silang nag-apply sa loob. Leslie? Bakit pati ikaw ay nag-apply rin? Hindi ba't mapera ka? Takang tanong ni Princess na sabay rin silang natanggap bilang all-around waitress ng shop. Ikaw naman? Hush ka lang, okay? Kailangan ko pa rin magtrabaho at baka tuluyan na akong itakwil ni Kuya Liam. Eh di may pera pa rin ako. Kilala kong kapatid ko, sis. May saltik yun sa utak, kaya mabuti na maging safe. Pero, congratulations sa atin. May trabaho na tayo. Tama ka. Kung ako ang kuya mo, magiging proud ako sa'yo. Kasi, hindi lahat ng spoiled brat kagaya mo. Huy, hindi naman ako spoiled brat. Pangarap ko lang talaga makapasok sa school na ito. Okay, ganito na lang. Dahil may trabaho na tayo, libre na lang kita ng kape at tinapay. Sige na, mamili ka na at kakain tayo. Napailing na lamang si Princess at nagpasalamat dito. Alam niyang mabuting tao ang kanyang bagong kaibigan at mabuting tao rin ang kapatid nitong si Liam. Dumating na ang unang araw nila bilang freshman sa kolehiyo. At sobrang excited ni Princess at nauna pa ito sa loob ng kanilang classroom. Dahil sa tuwa, nilinisan ni Princess ang buong room at tinanggal ang ilang alikabok. Pakanta-kanta pa ang dalaga hanggang sa magsidatingan na ang ilang estudyante. Nagmamaktol pa si Leslie nang pumasok sa loob dahil naiwan siya mag-isa sa kanilang door na mag-isa. Ikaw naman, hindi mo man lang ako ginising eh. Saad ni Leslie na tinawanan lamang ni Princess. Bakit? Maglilinis ka ba dito kung maaga kita ginising? Hindi ka pa naman late ah. Basta, mamaya sabay tayo sa trabaho natin. Hindi kita iiwan. Natatawa pa si Princess habang inis na inis pa rin ang kanyang kaibigan nang biglang pumasok ang isang pamilyar na lalaki.
Napasinghap ang buong klase pati na si Princess nang makilala ito. Siniko niya ang katabing si Leslie dahil nakayuko pa rin ito na para bang nagtatantrums mag-isa. Leslie, tignan mo nga yung nasa harapan natin. I mean, nasa harap na natin si teacher. Che, hindi pa rin tayo batino. My goodness girl, tignan mo na kasi. Kaagad naman nagtaas ng tingin ng kanyang kaibigan at tulad ng kanyang inaasahan ay napasinghap rin ito. Kuya, what are you doing here? Naghihintay na sagot si Princess sa tanong ni Leslie galing sa gwapong si Liam, ngunit tila wala itong narinig. Patuloy lamang ito sa pag-setup ng laptop at saka umupo. Good morning, freshman. I am Liam, your whole year English professor. Kindly get one whole sheet of paper at may long quiz tayo. Now I want to transfer school. Bulong ni Leslie, narinig na lahat. Napangiti na lamang ang gwapo si Liam dahil sa kanyang kapatid, ngunit tulala pa rin si Princess dahil tila sinuswerte siya sa taon na yon. Mukhang gaganahan ata kung mag-aral this whole year, Les. Araw-araw ko ba naman makita ang kuya mo? Bulong ng dalaga sa kaibigan. Napairap naman dito si Leslie at kumuha na ng papel. Mabilis natapos ang klase at ibang guro naman ang pumasok sa loob. Ngunit hindi pa rin matigil ang himutok ng kaibigan ni Princess habang nagtuturo ang ibang guro. Hanggang sa natapos na ang klase at dumiretso na si Princess sa coffee shop kung saan nagtatrabaho. Hindi niya napansin na may isang lalaki palang naghihintay sa kanya sa lugar. Nasaan ang kasama mo, Princess? Tanong ni Liam na ikinagulat ng dalaga. Sir Liam, kayo po pala. Hindi ko po alam kung nasaan ang kapatid niyo. Talaga? Hindi ba dalawa kayo nakapasok sa trabahong ito? Opo, pero hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Umiling na lamang ang gwapong lalaki at hinawakan sa kamay si Princess at sabay silang lumabas muli ng coffee shop. Sir Liam, wait po. Saan tayo pupunta? May trabaho pa po ako. Babayaran kita sa araw na ito. Tulungan mo ako mahanap ang kapatid ko. May pagka-stubborn yung batang yun. Kaya please, samahan mo ko. Ha? Naku naman, sir. Ang pangit tignan na magkasama tayo. Hindi natapos si Princess ang sasabihin dahil biglang huminto si Liam kaya nauntog siya sa likod nito. Look, wala tayo sa loob ng paaralan at ikaw lang ang nakilala kong kaibigan ni Leslie. Alam ko importante sa iyo ang trabaho mo pero mas importante rin naman ang kapatid ko. Hindi ba? Oo naman po, sir. Liam, call me Liam. Dahil nasa labas tayo na school. And besides, 25 years old lang naman ako. Tumalikod na ang lalaki, ngunit hawak-hawak pa rin nito ang kamay ng dalaga. Napangiti naman ang lihim si Princess at ramdam ang kilig sa kanyang buong katawan. Ganito pala ang puppy love. Ang cute naman pala. Parang may inspirasyon lang araw-araw. Sa isip niya at hinayaan ng binata kung saan siya dalhin nito. Nalibot na nila ang buong lugar, ngunit hindi pa rin nila makita si Leslie. Pagod na ang buong mukha ni Liam habang pangiti-ngiti naman si Princess. Aren't you tired already? Kanina ka pa good mood ah. Baka naman may alam ka talaga kung nasaan ang bruha kong kapatid. Taas kilay na tanong ni Liam. Ha? Hindi ah. I mean, wala talaga akong alam kung nasaan nagsumiksik ang kapatid mo si Leslie. Pero tama ka, dahil good mood ako ngayon at hindi ako nakakaramdam ng pagod. Mga bata nga naman. Saad ni Liam na ikinagulat ni Princess. Anong sabi mo? Bata? Hindi ka ata na-inform, sir, na beyond 18 na ako, kaya hindi na ako bata. At next month ay 20 na ako, meaning nasa 20s na ang age ko, like you. Hay nako, dyan ka na nga at ako na maghahanap sa bruha mong kapatid. Inis na saad niya at binawi ang kamay na hawak ng binata. Nagulat naman si Liam kaya nabitawan niya ang kamay nito. Sakto namang nasa harap nila si Leslie na nakatulala at tumulo pa ang ice cream na kinain nito. Ano tong nakita ko? May love quarrel na nagaganap sa harap ko? Sabay na napatingin sina Liam at Princess at sabay pa nila itong tinignan ng masama. Mabilis namang umatras si Leslie at ginawang shield ang dalawang kamay.
Uy, relax lang kayo kuya, princess. Kumain lang ako ng ice cream sa kabilang kanto. Tapos nakita ko kayo. Bakit sa daming ice cream store ay doon ka pa kumain? Alam mo bang kanina ka pa namin hinahanap? Pangaral ni Liam sa kapatid. Ibig sabihin, kanina pa kayo naka-holding hands? Oh my! Napasinghap si Leslie at ganoon rin si Princess. Pulang-pula na ang mukha ni Princess at mabilis itong tumakbo papasok sa eskwelahan. Wala ka talagang ginawang tama, young lady. Bumalik ka na sa loob bago pa kita kalad-kalid pa uwi sa Maynila. Seryosong wika ni Liam sa kanyang kapatid at napatakbo naman ito na mabilis. Huminga naman ng malalim ang binata at sinundan ng tingin kung saan tumakbo ang kapatid. Ano ba tong ginagawa ko? Hindi naman ako ganito sa Maynila Ano bang meron sa'yo, princess? At nagawa ko ang mga bagay na hindi ko ginagawa. Bulong nito at umuwi na ng hotel kung saan siya tumutuloy. Pagdating ng binata sa hotel ay sakto naman tumawag ang kanyang ina sa telepono. Mom, she's doing great here. Sagot naman kaagad ni Liam sa kabilang linya nang masagot ang tawag. Son, alam namin na sa mabuting kapakanan ng kapatid mo. Ikaw ang kailangan kong tanungin. Kailan mo balak na umuwi dito sa Maynila? Naikuyom naman ng binata ang isang palad at huminga ng malalim. The company's doing great, Mom. May laptop naman ako dito para magtrabaho sa kumpanya. Dito na muna ako sa kapatid ko. Son, please. Umuwi ka na muna dito. Sawang-sawa na kami sa nobya mong pabalik-balik dito sa bahay natin. Ex-girlfriend, Ma. Kahit kailan ay hindi na ako magpapaloko pang muli sa babaeng yan. I knew it. Itong babaeng ito ang dahilan kung bakit pinili mong pumunta dyan sa Cebu. Okay, I got you, son. Ako na ang bahala dito. Much better kung makahanap ka ng babaeng iibigin dyan. Yung matino sana. Hindi na sumagot si Liam at pinatay ang tawag. Napailing na lamang ang binata habang binalikan ang nakaraang buwan kung kailan niya nalaman na matagal na pala siyang niloko ng nobya. Pauwi na galing sa opisina si Liam at naisipan niyang puntahan ang nobyang si Beatrice sa kondo nito. Bumili pa ng bulaklak ang binata dahil alam niyang mahilig sa bulaklak ang nobya. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang mapansin ang isang pares na sapatos pang lalaki sa tabi mismo na sapatos ng nobya. Dahan-dahan na sumilip si Liam sa loob ng kwarto at nakita nga niya na may ginawang milagro ang kanyang nobya sa ibang lalaki. Hindi napigilan ni Liam na pagbuhatan ng kamay ang babae dahil sa kanyang galit. Pagkatapos ng araw na iyon ay dumiretso na kaagad si Liam sa barko upang makalayo sa lugar. Alam niyang pupuntahan lamang siya ng babae sa kanilang bahay upang humingi ng tawad. Pumikit na mariin si Liam nang maalala ang pait na naranasan sa kanilang lugar. Hindi ko pagsisisihan na napunta ako dito. Lalo pa at nakilala ko ang dalagang si Princess sa barkong yun. Sino mag-aakala na makikita ko siya muli sa dorm ng kapatid ko? Ngiting wika niya at tuluyan ng nilamon ng kaantukan. Samantalang sa dorm naman ni Princess ay naghanda na sila para magpahinga. Hindi na muna niya kinausap si Leslie na panay ang titig sa kanya hanggang sa pumasok na sila pareho sa kanilang kwarto at hindi man lang nakapag-usap. Kinabukasan ay nagulat si Princess dahil sa tili ni Leslie sa labas ng kwarto. Dali-daling tumakbo ang dalaga palabas upang tignan kung anong nangyari sa kaibigan. Hindi niya napansin na tanging panty short at manipis na sando lamang ang kanyang suot palabas. Ano nangyari? May sunog ba? Takot na wika ni Princess. Sabay namang napatingin ng magkapatid kay Princess at napatulala pa si Liam. Princess, what are you wearing? My kuya is here! Wika ni Leslie at tila nagising naman pareho si Liam at Princess dahil mabilis silang tumalikod. Napatakbo na lamang papasok ng kwarto si Princess dahil sa hiya. Maya-maya pa ay lumabas muli si Princess at binatukan sa ulo ang kaibigan. Ouch! What was that? Ang sakit ha? Para talaga yun sa'yo. Dahil bigla-bigla ka nalang tumitili. Ano ba kasi nangyayari ha? Eh kasi naman, itong si Kuya Liam kay aga-aga dito daw kakain.
Nagulat ako kasi he's not like that naman. Napatingin naman si Princess kay Liam na nakatalikod pa rin sa kanila. Good morning po, Sir Liam. Pwede ka na humarap po, ano? Wala ka bang kusina sa tinutuluyan ninyo at kay aga ninyong namumulabog dito? Sorry, I don't know how to cook kaya nagbabaka sakali akong may pagkain bahay dito. And besides, nais kita makausap tungkol kahapon. Napao naman si Leslie at walang tunog na pumasok ng kwarto. Naiwan na lamang si Princess kasama si Liam. Kinakabahan ng gusto ang dalaga pero hindi siya nagpahalata. Okay sir, anong sasabihin ninyo? Sa kusina na po tayo upang maipagluto kita. Naunang tumalikod si Princess kaya hindi niya nakita ang ngiti sa labi ng gwapong binata. Nagsimula na magluto si Princess sa pang-agahan habang umupo naman si Liam sa kanyang harapan. Mabuti na lamang at maraming stock ang kanilang ref dahil hindi siya nakapag-grocery. I'm sorry kahapon. Alam kong nahihiya ka sa sinabi ng kapatid ko. Kaya sorry. Okay lang naman yun. Gusto ko nga ipanghawak pa sa kamay ko eh. Sagot naman ng isipan ni Princess. Hindi niya napansin na lumapit na pala sa kanyang tabi ang gwapo si Liam. Please, say something. Para naman masaya ako magtuturo sa inyo mamaya. Gulat na gulat si Princess dahil sobrang lapit na nila sa isa't isa. Kuya Liam, atras kaunti at baka mapasok ka nitong fried rice na niluto ko. Wika niya habang pulang-pula ang muka. You're burning red, Princess. May lagnat ka ba? Ha? Wala po. Atras na please. Baka mabitiwan ko talaga to. Ang sikip natin. Peking tumawa si Princess kaya napangiti na rin si Liam. Nais ko lang naman malaman na okay tayo. Okay naman po. We're good. We're great and we're friends. Sagot pa ng dalaga. Napatawa na lamang si Liam at ginulo ang buhok nito. Okay, mamaya ko na lang kainin ang niluto mo. See you sa room ninyo ng kapatid ko. Enjoy. Umalis na si Liam at naiwan namang tulala si Princess. Sa oras na iyon ay nakahinga na maluwag ang dalaga dahil wala na sa kanyang gilid ang gwapong professor. Naganda na lamang si Princess upang pumasok sa kanyang klase. Mabilis lumipas ang buwan at nagulat na lamang si Princess na matatapos na niya ang taon bilang freshman. Hindi makapaniwala ang dalaga na mag-iisang taon na rin siyang nagtatrabaho sa coffee shop kasabay ng kanyang pag-aaral. Sumapit ang araw kung kailan wala na silang klase at umuwi naman si Leslie sa Maynila upang magbakasyon. Samantalang nagpaiwan naman si Princess dahil sayang lamang ang pamasahe pa uwi at babalik muli sa university. Buong akala niya ay kasama ng kaibigan ng kuya nito sa Maynila. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang may kumatok sa labas ng dorm at si Liam ito na may dalang pagkain. Sir Liam? Naparito kayo. Hi Princess, may I come in? Oo naman po. Akala ko magkasama kayo ni Leslie umuwi sa Maynila. I changed my mind. Nilaman ko kasi na hindi ka umuwi. Kaya dito na rin ako. 2 months lang naman ang vacation natin. And besides, may trabaho pa ako sa faculty kaya hindi ako uuwi. Natigilan naman si Princess ngunit agad ding napailing. Hindi nagsalita ang dalaga habang pumasok sa loob at sumunod naman dito si Liam. Housework? Pagbubukas ng pinata. Okay lang. Nakapagpadala naman kahit kaunti kina nanay at tatay sa Maynila. Salamat sa inyo ni Leslie at nalibre ako ng pagkain sa pang-araw-araw. Bakit hindi ka nalang bumalik sa Maynila upang makasama ang parents mo? I can help you about sa scholarship mo. Gustuhin ko man pero hindi pwede. Ang paaralan na ito ang pangarap ko, sir. Dito ko gusto magtapos. I told you, Liam ang itawag mo sa akin. Lalo pa at wala naman tayong klase. Ngumiti naman si Princess at tumango. Ipagluluto na lang po kita, Liam. Makabawi naman ako sa kabaitan ninyong magkapatid sa akin. It's okay. All I want to say is, mag-aral ka mabuti. Dalihintayin kita hanggang sa magtapos ka ng pag-aaral. Natigilan naman ang dalaga at nanlaki pa ang kanyang mga mata. Anong ibig mo sabihin, Liam? I like you, Princess.
Unang kita ko pa lang sa'yo sa barko ay nagustuhan na kita. Yes, nasaktan ako nung sinabi mo sa akin na hindi ka interested sa mukha ko pero hindi pa rin nabago ang nararamdaman ko. Lalo na noong nakita kita dito sa dorm ng kapatid ko. I'll wait for you, princess. At sabay tayong uuwi sa inyo para tulungan na magulang mo. Hindi mo ba ako tatanungin kung may nararamdaman din ba ako sa'yo? Hindi na kailangan. Dahil ramdam ko naman na may gusto ka sa akin. May pakuya-kuya ka pang nalalaman noon pero ang totoo ay gusto mo talaga ako. Namula ng husto ang mukha ni Princess dahil sa hiya. Napatawa na lamang ng husto si Liam at niyakap ang dalaga. Don't stress yourself, princess. Hindi kita minamadali. I'll wait for you tulad ng sinabi ko. I really like you and I'm serious. Napakagat na lamang ng labi si Princess at tumango sa lalaki. Sa loob ng 2 buwan ay mas nakilala pa niya lalo ang binatang si Liam. Nalaman ni Princess na si Liam pala ang namamahala sa kumpanya nito at pinili lamang nitong samahan ng kapatid sa Cebu at maging professor nila. Back to school na mapansin ni Leslie na parang may tinatago ang kanyang kaibigan pati na ang kanyang kapatid. Kuya, sabihin mo nga sa akin, may relasyon ba kayong dalawa? Diretsahan tanong nito habang sila'y kumakain. Nabilaukan naman si Princess at kaagad naman itong tinulungan ni Liam. Young lady, anong nakain mo at basta-basta ka nalang nagtatanong? Kasi naman, ang sweet niyo sa isa't isa. Tapos araw-araw ka pang pinagluto ni Princess. Kayo na ba? Leslie, walang kami ni... Enough. Hindi pa kami sa ngayon. Masaya ka na? I'm waiting for her na makapagtapos sa pag-aaral para maging legal kami. Oh my, okay. No comment na ako dyan Kesa naman babalik ka doon sa bruha mong ex-girlfriend. Natigilan naman si Princess at tumingin kay Liam. Huminga na lamang na malalim ang binata at napagdesisyonan na sabihin ang tunay na rason kung bakit pinili niyang manirahan sa Cebu. I have a girlfriend before. We broke up dahil niloko niya ako. Ayoko na makipagbalikan sa kanya kaya pumunta ako dito. Yun yung araw na nakita kita natutulog sa barko. Hindi mo naman siguro ako ginamit para makamove on, ano? Of course not, princess. I told you. I fell in love with you already, kahit sa barko pa tayo. Ngingiti na sana ang dalaga nang biglang tumikim si Leslie. Okay, lovebirds, bilisan na natin at late na tayo sa klase. Ikaw, professor ha? Bawal makipagrelasyon sa estudyante. Napatawa na lamang ang dalawa at hinawakan ni Liam ang kamay ni Princess sa ilalim. Mabilis lumipas ang ilang taon. Nakapagtapos na si Princess ng kolehiyo, pati na ang kaibigan nito. Si Liam mismo ang kumuha ng plane ticket para sa mga magulang ni Princess upang makasama nila ito sa special na araw nila. Iyak lamang ng iyak ang mag-asawa habang tinatanaw ang anak na umakyat sa stage upang kunin ang certificate at diploma. Sa araw mismo na yun, inamin ni Liam ang nararamdaman sa harap ng magulang ni Princess. Nangako ang binata na tutulungan niya si Princess na makamit ang pangarap nito para sa mag-asawa. Wala naman naging hadlang ang magulang ni Liam at Leslie para sa relasyon nila. Hindi lubos maisip ni Princess na ang crush niya noon ay ikakasal na sa kanya ngayon. Nang makauwi sila sa Maynila, binigyan ni Liam ng malaking bahay ang mag-asawa na may sariling negosyo sa baba ng bahay. 1 taon ang lumipas. Ikinasal si Liam at Princess sa simbahan kasama ang kanilang mga pamilya. Binigyan na rin sila ng supling matapos lamang ang 1 buwan ng kanilang kasal. Namuhay ng masaya sina Liam at Princess kasama ang kanilang mga pamilya. At napatunayan ni Princess na hindi hadlang ang estado nila sa buhay upang makilala ang mayamang pamilya ni Liam at maging asawa niya ang lalaking nakasalamuhan niya sa barko. At dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito.